Hi, hello. Welcome again sa channel na ito. Ako si Engineer Gracilia at muli mag-solve tayo ng circuit problem. Ito yung sample problem na solve natin. Okay, sabi dito, solve for the potential R, Q, and S dito sa circuit na ito, no? The result will be in decimal form. Nasaan itong mga R, Q, and S? Nandito yan. Ito yung R, ito yung Q, ito yung S. Okay, yung isa dito ay nilagay na ground siya. So, pinapako sa atin yung mga potential dyan sa Q, R, and S. Yung problem na ito ay parehas po sa problem 6.4. No, dahil gagamitin natin yung result ng mesh current, nakuha nating values para makuha natin yung voltage sa element. So, yun yung una. Meron tayong solution. Again, sulat natin dito. Solution. So, kunin muna natin for potential R, yung potential dito sa R. By inspection, nagamit tayo ng inspection, no? Again, ang sinusolve natin ay for the potential in R node. Okay? Ano yung value niya? Yun yung merong mark na red. So, gagamitin natin dito is inspection. So, by inspection. Kasi titingnan mo lang naman eh. Ito yung R. Okay? Pag, since ito yung ground niya, yung ground ay palaging ang potential nun ay 0. Kasi yan yung ginagawa nating reference. Yung reference node ay palaging yung potential dun ay 0. No, yung BR actually, base dito, yung base nga dito sa branch na yan. So, yung VR natin, sulat ko, V sub R, actually equal yan sa potential dito, tsaka potential dito. So, yung, di ba? Normally, yung BR natin is, yan, is actually B sub R minus the B sub G. So, yung potential dito, ground siya. So, pwede nga natin lagyan ito na G, no? Para sa ground. So, yung ating ground, yung value nito ay 0. Okay, yung B sub G natin, yung value niya 0 kasi yan yung reference natin o grounded siya. So, therefore, by inspection, makikita mo na meron kang 3 volts dito. So, pero, yung 3 volts natin, yung polarity niya, ito. Nandito yung negative, nandito yung positive. Since nasa reference natin, yung R, yan yung negative at yung G yung, yung R yung positive, yung G yung negative. Okay? Pero yung G nga, ito, negative siya, 0 siya. So, VR lang yung tira. So, therefore, yung voltage potential at R, since na negative yon, itong negative 3 natin at yun ay positive, so negative siya. Negative 3 volts. So, ito yung potential ng R. Doon naman, side pa, sa halimbawa, dito sa potential, for potential in node Q. So, yun yung Q natin, yan. Yung node Q naman ay nandito siya. So, anong yan? So, mayroon tayong mga current. So, kung mapapansin mo, yung kukunin nating, ay ito, from here, punta dito. Yun yung kukunin natin. So, yung, na yan is B, actually, that is B, Q, G. Okay? So, by the way, ito pala, magdagdag tayo rito. Lagyan natin ng G. Yan. BQG. So, BQG is BQ minus BG. Okay? So, itong, again, yung BG na yan, ito ay 0. So, BQ lang yung tira natin. Ito yung BQ. Pero kung makikita mo, yung BQ natin, meron tayong 6 ohms dito. So, bali,
dalawa rin yung ano dyan, yung current, itong IM1 at saka yung IM2. So mapapansin mo na yung di pala IM2, IM3 pala ito, yung IM3 at saka IM1, no? So mapapansin mo na yung IM3 ay opposing sa IM2, magkasalungat siya. Okay, so since sa potential dito sa G yung inaano natin, this will be positive. So yung assume current natin palagi ay papunta doon. Parehas din naman ng iba pang mga node natin. Palaging galing sa node labas. Okay? So therefore yung magiging reference natin na current dito sa between IM1 at saka IM3 ay yung IM3. So, yung IM3 natin, so yung voltage na dyan sa 6 ohms ay 6 times IM3. So, salungat si IM1 minus IM1. Okay? So, previously, sinolve natin itong mga currents na yan. Meron tayong value na nakuha. Yung value ng IM3, kung titingnan natin doon sa previous reference natin yung 6.4 ay negative this is 6, okay, sulat natin negative 1.04 ampere at yung IM1 naman ay 0.46. So here minus IM1, so minus 0.46. So pag sinolve natin yan, yung BQ natin, ang ibibigay sa atin ay negative 9 volts. So, ito yung magiging potential sa node Q natin. Node Q dyan. So, yung pinakahuli, yung S naman, so, potential in S, going to the, yung S natin ay nandito. So, again, yung current natin yan ay papunta sa labas. So, ito naman yung magiging reference natin, IM2. No? Kasi ito pasalungat sa IM2 yung IM3. So IM2 yung magiging positive natin. So therefore, kukunin naman natin yung rito, yung S at saka ground. Yung natin dyan ay B is ground. Okay? Pero nga, yung again yung BS, yung positive, yung B ground yung negative. At itong B ground, alam naman natin to na yung value niya ay 0 kasi yan yung reference natin. Sige. So, dito sa branch na ito, meron tayong 12. Okay. Na discuss ko na kanina, yung reference natin ay ang IM2. So, mangyayari, para makuha natin yung voltage dyan, meron tayong 12 times the reference IM2. Okay, pasalungat si IM3 minus IM3. Okay. So, previously, nakuha din natin yung mga value niyan, mga current na yan. So, yan ay 12. Yung value ng IM2 is negative 1.38. So, negative 1.38. Okay? So, yung value naman ng IM3 ay negative 1.04. Okay. So, mangyayari, minus negative 1.04. So, therefore, pag sinolve natin yan, yung B sub S natin, okay, lagyan natin ito, B sub S. So, yung B sub S natin ay equivalent sa negative 4.08 volts. Yun. So, yun yung mga potential at R, Q, and S. Siguro, palitan natin itong in, gawin nating at na lang ito. And para consistent doon sa taas. So, ito ay at ito rin ay at ito ay at. Okay? So, yun. So, again, thank you so much for watching this video. I hope nakatulong itong video sa iyong pag-aaral sa circuit analysis. Thank you so much.